Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Biancati Aguilar. Dito po ang aking 189 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang ano ba ang goal ng Kristiyanong pamumuhay. At ang topic natin ngayon ay mythical union. Sabi po dito yung concept na mythical union refers to the deep spiritual connection between believers and Jesus Christ. It is union that transcends mere emotion or symbol. It is real, vital, and transformative. Though we cannot fully explain how it works, the Bible teaches that we are in Christ and He is in us. This mysterious bond means we share in His life, death, resurrection, and glory. It is not a vague or abstract experience, but a concrete reality brought about by the Holy Spirit and revealed through Scripture. At ang Bible verse matatagpuan sa Romans chapter 6 verse 5, for if we have been united with Him in a death like His, we will certainly also be united with Him in a resurrection like His. Sapagkat kung tayo naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. At ang teachings natin ngayon, mystical union. Number 1, we are united with Christ in His resurrection. We are united talagang even sa pagkabuhay niya yung pagkamatay at pagkabuhay, talagang united tayo, nakiisa tayo sa Kanya. Talagang we are one talaga, kumbaga. Talagang tayong mga nanampalataya sa Kanya, sumusunod sa Kanya, nakikipag-unite tayo, nakikipag-isa. And number 2 po, we are united with Christ in His perfection. Ito po, pati sa pagiging perfect natin nakikipag-unite tayo. Pero, di ba, may hangganan din talaga kasi tayo. May hangganan yung kaalaman natin and everything. Kaya wala talagang perfectong tayo, kundi nag-iisa lang ang ating Panginoon lamang. And number 3 po, we are united with Christ in His reign. Ito po, kahit siya ay tumakbo sa langit at na mahala doon, naghari siya dun sa kalangitan, diba? Nakipag-unite pa rin tayo, nakipag-isa pa rin tayo sa Kanya, diba? Sa pagkabuhay, pagkamatay, sa Kanyang perfection, at sa Kanyang paghahari, talagang kasama niya, nakipag-unite tayo sa Kanya, nakipag-isa tayo. And application naman po, paano ito na-apply sa ating buhay. Number 1, be an imitator of Christ's character. Dapat talaga gigahin natin ang ating Panginoon ng Kanyang karakter, kung ano man yung characteristic na o character na meron siya. Kailangan diba, nagkatawang tao siya upang tayong mga tao rin may reference sa isang tao or may pagagayahan tayo, which is ang ating Panginoon. Kailangan siya yung naging guide sa atin, siya yung magiging guide, kaya bumaba siya din at nagkatawang tao para maging guide natin bilang mga tao. Number 2 po, be an ambassador of Christ to the world. Ito po, be an ambassador talagang pag-ambassador kasi diba parang pinapamahagi mo, pinapakilala mo sa ibang tao kung ano ang si Jesus Christ at kung paano siya gumalaw sa buhay natin at kung paano talaga siya, kung paano niya binago yung buhay natin, diba? At hindi yung matutumbasan ng kahit ano man. Kasi kung hindi dahil sa Kanya, diba? Ang dali lang sa unawain, kung hindi dahil sa Kanya, wala tayong nandito, wala itong mga cellphone, wala itong mga gamit na ginagamit natin ngayon. And lastly po, be an advocate for the growing kingdom of God. Ito po, kailangan advocate, parang natin pinapamahagi, advocate talagang pinaglalaban natin. Ito dapat ang pinaglalaban natin itong growing kingdom of Jesus Christ at pinaglalaban natin ito sa ibang tao. Pinagyayabong natin para mas makilala pa siya. Tayo din, para mas makilala din natin siya ng lubusan talaga. Kasi diba, ang hirap naman sabihin na kilala mo siya, pero yung deep talaga, hindi mo pa siya alam yung pagkakilala niya. Kaya mangyari na lamang na dapat pinagmamalak natin ito, that
pinopromote natin, ina-advocate natin ito. Hindi naman po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo. At huwag po nitong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless po sa ating lahat.